Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,077 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Sige, ang pag-usapan po natin today ay yung kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy ay may congregation pala. Okay? Sorry na tayo, hindi ba congregation, okay? O kaya religion, kumbaga. No, here in the Philippines, pag gusto mong yumaman, tayo ka ng business. Hindi po business, kundi religion, kasi sometimes other religions are considered business. De, joke lang po 'yon. No, syempre kailangan din gabayan ang ating mga kababayan para sa kanilang mga moral activities o kaya sa religion per se, no? Sa pagmamahal sa Diyos. Okay? Something like that, no? So kailangan ng pastor, no? Pero ito, ibang pastor ito, no? Ano to, Pastor Apollo Kibuloy, ang sekta niya o kaya ang religion niya ay ang Kingdom of Jesus Christ Crusade. Tama ba yun? KOJC. KOJC po, no? Parang ano lang no? Parang ano yun? Jessica Soho, KMG, ano yung KMG? JS na yun. Sorry ayun pala. Kasuso. Kapuso mo, Jessica Soho. Ayan. Parang ganun lang no? Hindi, joke lang po yun Ito po iano po natin. Sabi po kasi, si Pastor Apollo, taga Davao po yan. Pero originally, taga Arayat, Pampanga. Yan, si Pastor Apollo Kibuloy. Taga Pampanga po yan. Diyan po malapit po sa paanan ng Bundok Arayat. Ngunit dahil po sa kahirapan, ay nag-aral po yan ng religion. Marami pong pinag-aralan na religion, no? Yan, something like that. Napunta po yan sa US. No? Sa US po ay merong isang pastor doon na nag-train sa kanya upang maging pastor. Pagkatapos bumalik siya, pero iniban niya na yon, no? Naging Kingdom of Jesus Christ Crusade. Bata pa po siya, nangangaral na siya, no? 10. Ganun naman po mga other religions no? Nag-umpisa sa mga may mga nauuto-uto, ganyan. Nag-umpisa until such time na lumaki na sila. Ganun po ang congregation niya. No, ngayon ay talaga nang malaking-malaki na yan sa Davao City. No, sabi ng mga tao, 10 milyon na po yan. Pero hindi ko alam kung 10 milyon po talaga yan dahil so, pwede po yan siguro sa buong mundo, no? Pero pagdiyan sa Davao City or sa Pilipinas, parang I doubt na kung 10 million yan, no? Ibig sabihin mas malaki pa yan sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, pag-usapan po natin si Ben-Hur Abalos. Si Ben-Hur Abalos ay isang po yan, no? Isang dating mayor, isang dating MMDA chairman, ngayon ay DILG secretary, dating spokesperson niya ni Pangulong Marcos nung tumatakbo siya bilang vice presidente, at naging campaign manager din po yan sa Metro Manila nung vice presidential candidate si Bongbong Marcos, at syempre nung pangulo siya ay naging campaign manager din siya, no, sa buong Pilipinas. Kaya nga po tinalaga yan bilang MMDA chairperson ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at biglang nagbitiw upang maging campaign manager ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon ay DILG secretary na siya, pero nagplanong tumakbo yan bilang senador ng Pilipinas ngayong halalang 2025. Yan. Kaya lang po kahapon naglabas po siya ng ultimatum kay Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy, sumuko ka na. Parang ganun po ang sinasabi, no? Kasi hinimok ni Department of Interior and Local Government, no, si Ben-Hur Abalos na hinihimok niya si Pastor Apollo Kibuloy na sumuko na at harapin na lamang niya ang kanyang mga kaso sa korte. Ang dami po kasi, no? Ang dami po niyan. For sure yan, may extradite yan.
no? Kaya hindi sumusuko yan. Alam niyo po bakit? Hinihintay niya maging Pangulo si Sara Duterte o kaya si Baste Duterte o kahit sino man na taga Davao na susuportahan niya. No? Na ibubuhos niya ang kanyang mga salapi upang maging Pangulo yan. At tatandaan nyo, balikan nyo ito, ay ano na po yan, no? Hindi na po sabit yan. Mawawala na po yung ano niya, mga kaso niya. No? Ayon kay Abalos, nararapat lamang natapusin na ito ni Kibuloy kung naawa ang controversial na leader ng Kingdom of Jesus Christ sa kanyang mga taga-suporta. Kasi marami po taga-suporta, talagang ano na po, no? Sumuko ka na. Ano kaya ang kapampangan ng sumuko ka na? No? Ay, nako, Pastor Apollo Kibuloy, ebon mo, suko na, sabi gano'n. Pero anyhow, ano po yan, no? Dapat naman po talaga sumuko na sa dami ng pera niya, harapin na niya. Pero alam niyo po, walang magagawa ang pera niya sa panahon ng ating pangahal na Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo po bakit? Talagang binanatan na niya no? Talagang inano niya. Pero anyhow, no? Matatandaan na inisyuhan ng arrest warrant si Kibuloy na haharap sa kasong sexual abuse of minors qualified trafficking. Na ano, alam niyo mga religious leaders, yan po talagang usual kaso nila, no? Human trafficking, sexual assault, rape. Natatandaan niyo po ba si Eli Soriano? Si Eli Soriano po ay nagpunta yan sa saan pa to? Sa Brazil. No? Dahil nga po dinimanda yan ng Iglesia ni Cristo, no? Pero parang nag-rape daw. Pero ano po tayo? Huwag po tayo maging exclusive. Mga pare, ganun din po, 'di ba? Meron nga diyan sa Pampanga, 'di ba? Yung doktor, may asawa yung doktor, dalawa yung anak. Malalaki na anak, kababata lang niya. Tapos yung pare nagpupunta sa tawag dito sa bahay, doktor 'yun bahay. Tapos nagpupunta doon sa room, no? Private. Doon sa room nila, room ng mag-asawa, no? Kasi may asawa nga nasa opisina. Tataka yung mga anak, dahil bakit nandoon? No? Nung tinanong, Among, bakit ginagawa niyo doon? Hindi nag-consult, nag-advise ako. Kailangan ng private nandoon. Nako po, alam mo, yung mga bata nilagyan ng CCTV secretly, yung ang tawag doon, yung kwarto. Nako po, talagang nahuli sila. Kaya sinoli lahat ng mga litrato, ng mga nakakalungkot yung setup no. Sinoli, no? Ay, Among Ed. Kapampangan yun nakakatuwa pag nagsalita mga Kapampangan Talagang pag nakikinig ka lang Among Ed. Yung mga ganun, di ba? Parang hindi Ed po ang pangalan, sorry, hindi pala Among Ed. Among, gano'n, no? Ma'am Gutierrez, GC, mga ganun, parang kumakanta-kanta, ang ganda din pakinggan nakakatuwa, no? Yan, tapos yun. Kaya hindi lang po exclusive. Kasi, mga lalaki din, di ba? Mga yan, isasabihin, di ba? Sabihin ni Pastor Apollo Kibuloy, wala. Hindi, parang di ba, napapabalita, nagpapamasahe pa nga siya. Ganon. Yung mga kaso, allegedly lang ito, mga allegedly, hindi pa po kasi napapatunayan. No, kaya nanawagan na si Ben-Hur Abalos na tatakbo bilang senador ng Pilipinas na nananawagan na siya, let's end this. Kung ikaw ay naawa sa mga followers mo, alang-alang sa sarili mo, sumurrender ka na. Nako po, git ng kalihim, ilabas na lang si Kibuloy ang kanyang depensa sa korte at sumuko na lang sa kapulisan bago pa mauwi sa gulo ang sitwasyon. Nako, parang nananakot na si si Ben-Hur Abalos, no? Ay, talaga gusto mo ng gulo, no? Talagang titirahin ka namin. Kung parang gano'n. Kung mahal niya ang mga followers niya, let's end this. Ito ay order na ng korte. May warrant ka, no? Ito may order ka. So, kailangan i-implement ng DILG at kung sino man ng DOJ dahil sumurrender ka na. Ikaw ay dapat managot, ilabas mo sa korte ang depensa mo. Nako, parang wala nang paggalang ito si Ben-Hur Abalos kay Pastor Apollo Kibuloy. Kahit noong mga nakaraang panahon ay sinuportahan naman yata siya. No? Sinuportahan din si Bongbong Marcos na boss niya ngayon. Bakit ganun? Wala na bang utang na loob ang mga Pilipino? Pero sa isang banda ay talaga namang may arrest warrant na siya. Wala lang choice kundi ini-implement lang ni Ben-Hur Abalos ang arrest warrant ng korte. No, nako, yari ka. Kung ako kay Pastor Apollo Kibuloy, punta ka na sa
Supreme Court of the land, no, habang nagtatago ka diyan. Bakit si Lacson, 'di ba? Nagtago din naman 'yan, 'di ba? Katabang-tabang na tao pagdating ng arrest warrant, tago-tago din. Hunasan, ganun din. Trillanes, ganun din, di ba? Pinuno na rin ng paulit-ulit ang pagkontra ng kampo ni Quiboloy sa International Criminal Court bilang pagbabor sa mga korte ng Pilipinas. Gayong din nila kinikilala ang mga arrest warrant mismo sa Davao at Pasig Regional Trial Court. Yeah. Yung kaso dyan sa Davao ay nailipat na dyan sa Pasig City. Yung dalawa, no? Ay, nako, talagang hirap na. Kapansin-pansin, di umano na pinaniwalaan ng kampo ni Quiboloy kung ano ang pabor o convenience sa kanila. Ngayong mga Pilipinong husgado na nag-issue ng arrest warrant. Tama din naman. No? Pero, takot na takot yan kasi hindi na po makakalabas yan. Totoo po yun. Ang problema, kung ano lang at ang convenient sa kanila, yan ang sinasabi nila parati. Mapunta ka sa ganung klaseng sitwasyon, iba naman ang sinasabi mo. Ay, nako, yari ka ngayon. Parang palaban na ngayon si Ben-Hur Abalos. Alam niyo po bakit palaban yan? Nagbo-boxing yan. Nagta-taekwondo pa yata yan. Yari ka ngayon. Buwabaril pa yan. Yari ka ngayon. Gusto nyo ba suntukan kayo ni Pastor Apollo Quiboloy, Ben-Hur Abalos? Pero yan, isa sa mga matinong pwedeng iboto yan pagdating ng eleksyon. Inihayag ni Abalos ang pananawagang ito sa isang panayam sa radyo matapos niyang i-anunsyo ang 10 milyong pabuya para sa sino makapagtuturo ng pinagtatakuhan ni Quiboloy. Alam nyo, makakakuha niyan, pulis din. No? Pulis din. Okay, baka yan chief of PNP pa yan ng Davao. Sa pulong balitaan sa Kamkrame kasama si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil, sinabi na Abalos na ang reward ay mula sa mga kaibigan na frustrated sa patuloy na pagbabaliwala sa batas ni Quiboloy na harap sa kasong sexual abuse of minors at qualified trafficking. Ayun naman pala, yung 10 milyon na yan kung mahuhuli at makakapagbigay ng informasyon upang mahuli si Pastor Apollo Quiboloy ay galing yan sa mga kaibigan ni Bongbong Marcos at ni Ben-Hur Abalos. Sino kaya yung mga yon? Baka si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi, joke po yan. Hindi po yan gagawin. Dahil nga po, sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, alam daw niya kung nasaan si Pastor Apollo Quiboloy. Ngunit hindi niya sasabihin dahil ito ay secret. Kasabay nito, nag-alok din si Abalos ng tig 1 milyong pabuya para sa ikadaragip ng 5 kapwa akusado nito. Nagbabala naman si General Marbil na sino mang magtatago kay Quiboloy ay maharing maharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree PD 1829 o obstruction of justice. Naku, sino pinapatamaan mo ngayon? Secretary Ben-Hur Abalos. Mukhang obvious naman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, arestuhin mo na. Di ba? Parang gano'n. Yari ka. Okay? So, tig 1 milyon pa po pala yung mga tig 5 akusado niya na wanted na ngayon. Alam niyo po, ngayon, medyo baka mautak ito yung mga akusado niya. No? Di ba sabi, 1 milyon? Ay, naku, 1 milyon. No? Naku, ang iisipin niyan ngayon, 10 milyon kay Pastor Apollo Quiboloy. Di ba? Ay, pupunta na ako sa krame, isusuko ko na yung sarili ko. Okay? Ngayon, sasabihin, tapos bigla pag sinuko na niya yung sarili niya, siyempre, alam naman niya kung nasaan si Pastor Apollo Quiboloy. Di ba? Isusuko na niya yung sarili niya. Sasabihin niya kay Ben-Hur Abalos, teka lang, bago niyo ako pusasan, akin na muna ang 1 milyon. Sasabihin ni Ben-Hur, bakit 1 milyon? Dahil hindi na kayo naghirap. Ako na ang nagsuko mismo ng sarili ko. Akin na ang 1 milyon bago niyo ako pusasan. Okay. Now, sasabihin ni Ben, sige na nga, 1 milyon. Okay. Binigay na niya, binulsa na 1 milyon. Tapos sasabihin niya, teka lang wait lang. Okay, mag-hire ako ng abogado ko. Yan, mag-hire siya ng abogado ngayon, Baka mapakawalan pa yan kasi parang minor in comparison to Pastor Apollo Quiboloy. Yun, niya, biglang sasabihin niya ngayon, alam ko ngayon, nasaan si Pastor Apollo Quiboloy. Pero bago ko sabihin, okay, 10 milyon muna. So, ibig sabihin, ngayon, yung 11 million, teka lang wait lang, ibabangko ko. Babangko na niya, Pagkatapos nun, papahuli na siya. Ngayon, sabi na, ngayon may 11 million na siya. Di ba? Mautak. Joke lang po yun. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, Kung hindi ka pa
nakasubscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman upang maging parte ka ng pamilya natin at hindi lang yon upang maging sustainable and of course, we can also maintain our channel. Thank you so much guys. God bless you all.